ang Tsina ay humahagulhol sa galit. Ito ay dahil patuloy silang nagmamay-ari sa Spratly Islands Kalayaan Group of Islands at dahil biglang yumukod si Premier Li Qiang sa Pilipinas. Noong Marso 12, sinimulan muli ng gobyerno ng Tsina ang kanilang pangungulit sa Kalayaan Group of Islands. Upang gawing kanila ang mga isla, nagbuhos ang Tsina ng napakalaking pondo sa mga gawaing lobbying sa Amerika, Europa at maging sa gitnang silangan. Sa ganitong paraan, sa paniniwalang kakampinan nila, maging ang Saudi Arabia na ngayon ay ang Pilipinas, sa kuwento, tiwala ang Tsina na sa wakas ay makukuha na nila ang Kalayaan Group of Islands. Ngunit pagkaraan lamang ng 72 oras, lahat ay nabaligtad. Nangangatal sa takot ang Tsina dahil sa airstrike ng Iran na ngayon ay teroristang pag-atake at tumakas, inabandona ang Saudi Arabia, Pilipinas. Tanging ang Pilipinas lamang ang nanatili at ligtas na inilikas ang mga mamamayan. Dahil dito, kinansela ng Saudi Arabia, Pilipinas, ang lahat ng kontrata nito sa Tsina at nakiusap ang Tsina sa Pilipinas na tulungan sila. Ano ba talaga ang nangyari? Sasabihin ko ngayon sa iyo ang dahilan kung bakit ang Tsina na nanggugulo sa Kalayaan Group of Islands ay yumukod at humingi ng tawad sa Pilipinas. Opisyal na sinuportahan ng Saudi Arabia, Pilipinas, ang pagmamay-ari ng Tsina sa Kalayaan Group of Islands. 2 araw na ang nakalilipas, idineklara ni Premier Li Qiang ng Tsina sa Kongreso na ang Kalayaan Group of Islands ay pag-aari ng Tsina at sinuportahan ng Investment Minister ng Saudi Arabia na ngayon ay Secretary David Reyes ng Department of Trade and Industry ng Pilipinas ang deklarasyong iyon. Ang kapalit ay simple. Nagpadala ng pera ang isang Chinese diplomat sa Swiss account ng kalihim at pinigil ng kalihim ang $1 bilyong na dapat sana ay ibinayad sa Pilipinas. Kung pipirmahan ng Pilipinas ang isang dokumento na kinikilala ang Kalayaan Group of Islands bilang teritoryo ng Tsina, ilalabas ang pera. Kung hindi, mapapatalsik sila sa $38 bilyong na halaga ng Project HIAS ng Pilipinas. Ako, bilang Chief of Protocol ng Office of the President ng Pilipinas sa loob ng 28 taon, ay pinamahalaan ang diplomatikong pakikipag-ugnayan sa palasyo. Sa aking notebook, 17 ang Pilipinas, kaya't natural lang na sa tingin ko ay yumukod sila dahil sabay na ginawang hostage ang pera at teritoryo. Ang kalihim na nakaupo sa mataas na upuan kasama ang Chinese diplomat ay pareho ang pagtitiwala. Ngunit mula nang pumasok ang espesyal na sugo ng Pilipinas sa opisina ng kalihim, nagsimulang magkaroon ng lamat ang pagtitiwalang iyon. Isang walang kabuluhang kumpiyansa mula sa pera ng langis pera ng pamumuhunan na dahil hawak nila ang daloy ng pera ay luluhod ang Pilipinas. Kinaumagahan, nang walang babala, pinutol ang pangunahing supply ng kuryente sa pasilidad ng Project HIAS ng Pilipinas. Ang puso ng $38 bilyong na Philippine Ambition 2040 ay agad na nalukuban ng dilim. Hindi lang iyon. Ang mga armadong miyembro ng Presidential Security Group, PSG, ng Pilipinas ay pumila sa pangunahing tarangkahan ng pasilidad at sa pilitang hinarangan ang pagpasok at paglabas ng mga inhinyerong Pilipino na may lahing Hapon o sinanay ng Hapon. Ang mga inapo ng mga manggagawang Pilipino, Hapon, na nagtatag ng balangkas ng bansang ito noong dekada 80 ay tinutukan ng baril sa harap ng pasilidad na kanilang itinayo. Ito ay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kalihim David Reyes. Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa opisina ng kalihim, mabigat ang aking dibdib. Sasabihin kong kasinungalingan kung sasabihin kong nahihiya ako. Sa totoo lang, hanggang noon, ang damdamin ng natural lang ay nanguna sa kahihiyan. Sa loob ng 28 taon, naniwala ako na ang nagbibigay ng pera ang nakakataas at ang pagsunod sa sinasabi ng nakakataas ang tama. Nang buksan ko ang pinto ng opisina ng kalihim, kahit nakabukas ang aircon, mabigat ang pakiramdam ng hangin. Nakaupo si Kalihim David Reyes sa likod ng kanyang mesa, may hawak na tabako. Sa tabi niya, may nakaupo ng isang lalaki, nakahalukip-kip ang mga paa. Ito ay ang First Secretary ng Chinese Embassy sa Pilipinas, Ambassador Wang Li. Nakaupo na siya roon bago pa dumating ang espesyal na sugo ng Pilipinas. Bahagyang nakataas ang kanyang mga labi. Mukha siyang taong pumunta para manood ng palabas. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang espesyal na sugo ng Pilipinas.
Siya si Ambassador Kenji Tanaka, Special Envoy for Economic Affairs ng Pilipinas, 11 taong gulang. Suot niya ang pinakamamahaling suit, ngunit may matigas na kalyo sa palad ng kanyang kamay na inabot niya para makipagkamay. Nakita ko ang isang talaan na nagsasabing siya ang taong personal na nagbuhat ng tubo at nagpawis sa pasilidad ng Project Hiyas ng Pilipinas noong dekada 80. Alam kong ang mga kalyo ay mga bakas ng disyerto, 40 taon na ang nakalilipas, ngunit wala itong kahulugan sa akin noon dahil ang ika-17 ay ika-17 lamang. Kinuha ni Kalihim David Reyes ang isang tumpok ng dokumento sa kanyang mesa at inihagis niya ito patungo sa dibdib ni Tanaka. Nagsabog ang mga papel at kumalat sa kanyang suit. Ito ang kautusan para sa pagpigil ng $1 bilyong. Naging garalgal ang boses ng Kalihim sa silid. Kung gusto mo ng pera, pumirma ka rito. Hindi ka naman pwedeng mamili, 17 ka lang naman. Ang itinuro ng Kalihim sa pamamagitan ng kanyang baba ay ang isa pang dokumento na nakalagay sa ilalim ng kautusan sa pagpigil. Ito ay isang kasunduan na nagsasaad na ang Kalayaan Group of Islands ay teritoryo ng Tsina. May maingat na nakalagay na panulat sa tabi nito. Handa na silang magpapirma mula pa sa simula. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang mukha ni Ambassador Wang Li. Nakahalukip-kip ang kanyang mga paa at bahagyang nakasandal ang kanyang ulo. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya. Isang uri ng pagtawa na walang tunog. Sa sandaling iyon malinaw kong naintindihan na ang buong senaryo ay isang palabas na itinanghal upang paluhurin ang Pilipinas. Isang sitwasyon kung saan nagbibigay ng pera ang Tsina sa likod ng tabing at ang Saudi Arabia, Pilipinas, ang gumagawa ng maruming trabaho. Tiningnan ni Ambassador Tanaka ang mga dokumento. Tahimik niyang pinanood ang bawat papel na nahuhulog sa sahig. Tumahimik ang Kalihim. Habang nagbubuga ng usok ng tabako si Kalihim David Reyes, ipinapakita niya ang kanyang pagiging kampante. Nanatiling nakahalukip-kip ang mga paa ni Ambassador Wang Li, pinagmamasdan ang eksena. Pareho silang naghihintay sa parehong pangyayari. Ang diplomat ng ika-17 na bansa ay yuyukod at maglalagay ng panulat sa kasunduan. Ngunit may kakaibang nangyari. Yumukod si Tanaka, ngunit hindi niya kinuha ang panulat. Sa halip, pinulot niya ang kasunduan na nahulog sa sahig. Dahan-dahan siyang tumayo at binasa ang teksto mula simula hanggang dulo. Nagmadali ang Kalihim. Kailangan pa bang basahin? Pirmahan mo lang. At sa umaga, $1 bilyong ang ipapasok sa account mo. Hindi sumagot si Tanaka. Nang matapos basahin ang kasunduan, hinawakan niya ang itaas at ibabang bahagi ng papel gamit ang 2 kamay at pinunit niya ito sa gitna. Nahulog sa mesa ng Kalihim ang 2 piraso ng papel na malinis na napunit sa isang beses. Tanging ang tunog lamang ng aircon ang nanatili sa opisina ng Kalihim. Ang kamay ni Kalihim David Reyes na may hawak na tabako ay huminto sa ere. Bumitiw ang nakahalukip-kip na mga paa ni Ambassador Wang Li. Pinigil ko rin ang aking hininga. Sa loob ng 28 taon, nasaksihan ko ang lahat ng diplomatikong pag-uusap sa opisina ng Kalihim na ito, ngunit siya ang unang taong personal na nagpunit ng dokumento ng nagbibigay ng pera. Susundin namin ang batas, sabi ni Tanaka. Walang galit sa kanyang boses. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi nagreklamo, at hindi niya kinuyom ang kanyang kamao. Ito ay isang kalmadong pahayag na tila nagbabasa lamang ng ulat ng panahon bukas. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto ng opisina ng Kalihim. Mula sa likod, narinig ang sigaw ni Kalihim David Reyes. Umalis ka. Tandaan mo, bukas ng umaga, luluhod ka at babalik ng umiiyak. Hindi huminto si Tanaka. Hindi rin siya lumingon. Nanatili lamang sa opisina ng Kalihim ang napunit na kasunduan hanggang sa magsara ang pinto at mawala ang mga yapak sa pasilyo. Habang ngumungguya, pinatay ni Kalihim David Reyes ang kanyang tabako sa ashtray. Muling itinaas ni Ambassador Wang Li ang kanyang mga nakahalukip-kip na paa at binuksan ang kanyang bibig. Huwag kang mag-alala, Kalihim. Kung aalis ang Pilipinas, mapapalitan naman ito ng $38 bilyong na teknolohiya ng China para sa hydrogen. Wala silang mapupuntahan. Tumango ang Kalihim. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging tiwala. Isang matigas na paniniwala na tipikal sa mga taong lasing sa kapangyarihan ng pera ng langis pera ng pamumuhunan na sa umaga, babalik ang Pilipinas ng gumagapang. Tumayo ako sa sulok ng opisina ng Kalihim
at tiningnan ang mga piraso ng napunit na kasunduan. Nakita ko ang salitang kalayaan sa napunit na papel. Kakaiba ang pakiramdam ng isang bahagi ng aking dibdib. Hindi ko masabi kung iyon ay kahihiyan o takot. Isa lang ang sigurado. Hindi ako nakakita ng takot sa mga mata ng taong nagngangalang Tanaka. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong nasa panganib na mawalan ng $1 bilyong at mapapatalsik sa pasilidad. Sa halip, mukha siyang nagkakalkula, malamig, tumpak, at walang emosyon. Ang notebook ng Rango sa aking bulsa ay biglang naging mabigat. 11. Ito ba ay tunay na tama? Ang numerong isinulat ko sa pinakababa gamit ang lapis. Sa loob ng 28 taon, ngayon lamang ako nagduda. Kinaumagahan, ang unang ginawa ni Kalihim David Reyes ay putulin ang lahat ng access sa server ng lahat ng Philippine plant team. Ito ay sa ilalim ng kapangyarihan ng Kalihim, mula sa main control system ng $38 bilyong na Project Hiyas ng Pilipinas na hydrogen plant hanggang sa mga protocol ng seguridad ng data ng proseso, lahat ng digital na ruta na maaaring hawakan ng mga inhinyerong Pilipino ay isinara ng sabay-sabay. Ang pagpasok at paglabas sa pasilidad ay hinarangan na ng Presidential Security Group PSG noong nakaraang araw, kaya't ngayon ang Pilipinas ay ganap na nakahiwalay, pisikal at elektroniko. Naglagay ako ng selyo sa mga dokumento tungkol sa mga hakbang na iyon sa aking opisina sa protocol. Sasabihin kong kasinungalingan kung sasabihin kong hindi nag-alinlangan ang aking kamay. Ngunit iyon ang trabaho ko sa loob ng 28 taon. Kung magdesisyon ang nakakataas, maglalagay ako ng selyo. Iyon ang tungkulin ng Deputy Chief of Protocol. Alas 11 ng umaga, naglabas ng balita ang Global Energy Journal. Isang artikulo na naglalarawan sa unilateral na pagpigil ng Saudi Arabian, Pilipinas, ng pondo bilang isang hindi pa nagaganap na diplomatikong kilos na yumanig sa pundasyon ng internasyonal na komersyo. Habang binabasa ko ang artikulo, sumakit ang aking dibdib. Hindi ako nasaktan sa paggamit ng salitang kilos na yumanig. Alam kong totoo iyon, ngunit ayaw kong aminin. Pinagtawanan lamang ni Kalihim David Reyes ang artikulo. Ang kanyang saloobin ay, ano ang magagawa ng isang journal sa harap ng pera ng langis pera ng pamumuhunan? Nang sumapit ang hapon, kumilos si Ambassador Wang Li. Lumitaw ang 300 Chinese engineers sa pasilidad ng Project Hiyas ng Pilipinas, kasama ang kanilang mga tauhan. Sinimulan nilang suriin ang pasilidad na inalis ang Philippine team. Ang mga Chinese engineer na nakasuot ng puting helmet ay kumatok sa mga linya ng tubo na inilagay ng Philippine team at kumuha ng litrato sa harap ng control panel. Kumikilos sila na tila pag-aari na nila ang lahat. Nakatayo si Ambassador Wang Li sa gitna ng pasilidad, pinagmamasdan ang kanyang mga kasamang Chino habang nagbibigay ng mga tagubilin at tumango. Sinadya niyang tumalikod sa direksyon ng mga inhinyerong Pilipino. Hindi ito simpleng pagwawalang bahala, ito ay isang pagkilos na nagpapakita ng tapos na kayo. Ngayon, ito na ang amin. Pinanood ko ang eksena mula sa aking sasakyan ng protocol. Ilang inhinyerong Pilipino ang pinanood ang eksena mula sa kabilang panig ng barikada ng PSG. Hindi sila galit. Sa halip, tahimik sila. Sa tingin ko, mukha silang naghihintay. Noon, hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin niyon. Alas 3:04 ng hapon. Tumpak kong naaalala. Nang i-start ko ang makina ng sasakyan ko para bumalik sa opisina ng protocol, tumunog ang alarm mula sa radyo. Pag-atake sa Basilan, Sulu. Malawakang pag-atake ng suicide drone at ballistic missile ng isang armadong grupo na sinusuportahan ng dayuhan. Umalingaw-ngaw ang sirena sa Project Hiyas ng Pilipinas Industrial Zone. Parang nahati ang kalangitan. Sa unang 3 segundo, hindi ako makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon sa aking 28 taong karera na nagkaroon ng airstrike alert direkta sa Project Hiyas ng Pilipinas. Ngunit nang lumitaw ang mga itim na tuldok sa silangan, sunod-sunod, nang hina ang aking mga tuhod. Mga suicide drone ang mga ito. Ilang dosena ang lumilipad ng magkasama. Sa likod nila, nakita ko ang mga bagay na bumababa, nag-iiwan ng puting usok mula sa mas mataas na altitude. Mga ballistic missile ang mga ito. Ang $38 bilyong na plantang iyon ay nasa panganib na maging abo. Ang nangyari sa pasilidad, sa sandaling iyon ay hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko.
Unang tumakbo si Ambassador Wang Li. Sa gitna ng pasilidad na kanyang sinusuri, inihagis niya ang kanyang helmet at tumakbo ng buong bilis patungo sa kanyang pribadong helicopter. Sinundan siya ng 300 Chinese engineer. Inihagis nila ang kanilang mga gamit, inihagis ang mga dokumento, at ang mga puting helmet ay gumulong sa lupa. Sila ang mga taong, 1 oras lang ang nakalilipas, ay naglalakad sa pasilidad na tila sila ang bagong may-ari nito. Sa isang solong sirena, ang kanilang pagyayabang ay gumuho na parang buhangin. 3 helikopter ang lumipad, nagtaas ng alikabok, ngunit ang helikopter na sinakyan ni Ambassador Wang Li ang unang umakyat sa kalangitan. Hindi nito kayang isakay ang lahat ng 300 tao. Nakita ko ang mga Chinese engineer na naiwan sa runway na umaabot ang kanilang mga kamay sa kalangitan. Mas mabilis pa si Kalihim David Reyes. Wala pang 2 minuto matapos tumunog ang air raid siren, dumating ang ulat sa opisina ng protocol na pumasok na siya sa pinakamataas na kalidad ng bunker sa ilalim ng palasyo. Walang inilabas na utos sa paglikas para sa kanyang mga mamamayan. Walang utos na inilabas kung saan ililikas ang mga manggagawa sa pasilidad at ang mga mamamayang Pilipino sa kalapit na residential areas. Ang kalihim, na dati nagmamayabang na ang nagbibigay ng pera ang nakakataas, ay nawala. Pinoprotektahan ang sarili niyang buhay sa harap ng mga bomba. Bumaba ako sa aking sasakyan ng protocol at tumakbo patungo sa control room sa labas ng pasilidad. Ang mga CCTV monitor ay gumagana sa control room. Ipinapakita ng maraming screen ang iba't ibang bahagi ng pasilidad. Sa mga screen na iyon, nakakita ako ng isang senaryo na hindi ko maintindihan. Hindi umuurong ang mga inhinyerong Pilipino. Sila ang mga taong nawalan ng $1 bilyong, nawalan ng server access at pinigilan ang pagpasok at paglabas sa pasilidad. Sila ang mga taong nakatayo sa harap ng mga baril ng PSG ilang oras na ang nakalilipas. Ngunit nang tumunog ang air raid siren, sa halip ay sinira nila ang barikada at pumasok sa loob ng pasilidad. Sinubukan silang pigilan ng PSG, ngunit nagkagulo ang kanilang hanay dahil sa tunog ng sirena. Maigi kong tiningnan ang screen. Hinahanap ng mga inhinyerong Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino na nawalan ng lugar na paglikasan. Isinasakay nila ang mga matatanda at mga bata na nakaupo, nanginginig sa takot sa mga residential areas malapit sa planta sa Philippine Armored Bases. Ito ay sa gitna ng 48 degrees Celsius na init. Isang eksena sa monitor ang nagpakita ng isang inhinyerong Pilipino na umaakay sa kamay ng isang babaeng Pilipino at tumatayo sa pagitan ng init ng disyerto o init ng tropikal na lugar at ang ingay ng mga pagsabog sa kalangitan. Nanginginig ang aking kamay. May hawak akong tasa ng kape, ngunit nahulog ito at nabasag. Hindi ko maintindihan. Ang bansa na inagawan ng pera ay inililigtas ang mga mamamayan ng bansang umagaw sa kanila. Ang mga taong pinatayo sa harap ng mga baril, 1 oras na ang nakalilipas ay hawak ang mga kamay ng ating mga mamamayan at tumatakbo. Bakit? Para saan? Bulong ko sa harap ng monitor, ngunit walang sumagot. Tumingin ako sa isa pang screen. Ipinapakita nito ang main control room ng pasilidad. 6 na inhinyerong Pilipino ang nanatili sa control room. Sa gitna ng pag-atake, pinapagana nila ang shutdown defense protocol. Ito ay isang emergency procedure upang maiwasan ang $38 bilyong na halaga ng kagamitan mula sa pagsabog ng sunod-sunod dahil sa pambobomba. Dahil naputol ang server access, mano-mano nilang isinasara ang bawat balbula. Hindi sila umalis sa kanilang puwesto kahit na bumabagsak ang alikabok mula sa kisame. Kami ang nagputol ng kanilang access. Kami rin ang nagpigil ng kanilang pera. Ngunit ngayon, ang pinoprotektahan nila ay ang aming planta. Naging mainit ang gitna ng aking dibdib. Kahihiyan ito. Isang uri ng emosyon na unang kong naramdaman sa aking 28 taong karera sa burokrasya. May nagsisimulang gumuho sa loob ko, sa aking paniniwala na ang ranggo ng pera ang tama. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa isa pang screen. Si Tanaka. Nakaupo siya sa isang pansamantalang opisina sa labas ng pasilidad, kung saan bumabagsak ang mga bomba. Hindi siya tumakbo o nagtago. Nakabukas ang mga dokumento sa kanyang pawis na mukha. Mababa ang resolution ng monitor, kaya't hindi ko makita ang mga letra, ngunit alam ko kung ano ang ginagawa niya. Nagtatala siya. Ang kasaysayan ng hindi tamang pagganap ng kontrata ni Kalihim David Reyes.
ang mga paglabag sa mga obligasyon sa seguridad, ang mga insidente ng pag-abandona sa pasilidad, ang mga oras ng hindi paglikas ng kanyang sariling mga mamamayan. Dapat ay tinatala niya ang mga ito ng detalyado. Biglang lumakas ang isang pagsabog. Nayanig ang fluorescent light sa kisame ng control room. Instinctively, yumukod ako. Nang muli kong itaas ang aking ulo, nakaupo pa rin si Tanaka sa parehong posisyon sa monitor. Kinuha niya ang isang pulang selyo mula sa kanyang bulsa sa loob at inilagay ito sa bawat dokumento. Naisip ko, nababaliw ba ang taong naglalagay ng selyo sa gitna ng pambobomba? Ngunit agad kong napagtanto, hindi siya nababaliw. Naghahanda siya. Gumagawa siya ng mga armas na gagamitin matapos ang labanan. Isang armas na hindi bomba, kundi dokumento. Ang tatlong figura ay sabay-sabay na ipinakita sa tatlong screen ng CCTV. Ang kalihim na nagtago sa bunker, ang Chinese diplomat na tumakas sakay ng helicopter, at ang espesyal na sugo ng Pilipinas na naglalagay ng selyo sa mga dokumento sa gitna ng pambobomba. Kinuha ko ang aking notebook ng Rango mula sa aking bulsa at binuksan ito. Lumabo ang numerong 17 na isinulat sa lapis. Sa monitor, isang eksena ang dumaan kung saan iniaangat ng inhinyerong Pilipino ang isang batang Pilipino at isinasakay sa armored bus. Muli kong isinara ang notebook at ibinalik sa aking bulsa. Nanginginig ang aking mga daliri. May isa pang pagsabog sa labas. Nayanig ang salamin ng control room. Hindi pa tapos ang pag-atake. Ngunit sa gitna ng disyerto o tropikal na lupain, ang mga taong inagawan ng pera at tinutukan ng baril ay hindi binitiwan ng mga kamay ng ating mga mamamayan. Wala sa aking 28 taong notebook ng Rango ang ganoong kategorya. Hindi ako gumawa ng sistema upang sukatin ang halaga ng mga bagay na hindi masusukat ng pera. Ang unang air raid alert ay kinansela pagkatapos ng 8:00 ng gabi. Nang tumigil ang sirena, bumalik ang katahimikan sa disyerto, lugar. Ang alingaw-ngaw ng pagsabog ay nanatili sa aking tainga, ngunit muling tumahimik ang kalangitan. Nang lumabas ako ng control room, ang paglubog ng araw ay hinarangan ng alikabok at mukhang pulang dugo. Nakakalat ang mga debris ng pambobomba sa iba't ibang bahagi ng pasilidad, at ang mga puting helmet na iniwan ng mga Chinese engineer nang tumakas sila ay gumugulong sa buhangin. Nagtungo ako sa underground bunker ng palasyo. Kailangan kong mag-ulat ang sitwasyon ng pagligtas ng mga mamamayan ng Philippine team na nasaksihan ko sa CCTV, ang lawak ng pinsala sa pasilidad at ang katotohanan ng pagtakas ng lahat ng Chinese engineers. Ito ay normal na gawain para sa Deputy Chief of Protocol. Sa pasukan ng bunker, may 4 na Presidential Security Group, PSG Guard, na may hawak na baril. Ito ay isang pinakamataas na antas ng seguridad na lugar. Habang ang libu-libong mamamayang Pilipino ay inaatake sa disyerto o kalagitnaan ng kaguluhan, si Kalihim David Reyes ay nagpapahinga sa isang pinakamataas na kalidad na bunker na kumpleto sa aircon at mineral water. Nang lumiko ako sa pasilyo at makarating sa main hall ng bunker, narinig ko ang isang malakas na boses mula sa loob. Ito ay ang boses ni Kalihim David Reyes. Paano ka nakapasok dito nang walang pahintulot? Isang 17 na bansa lang naman kayo. Huminto ako at tumayo sa harap ng pinto. Kalahati ang bukas ng pinto. Huminga ako ng malalim sa tanawin na nakita ko sa siwang. Nakatayo si Tanaka sa loob ng bunker. Ang balikat ng kanyang suit ay maputi sa alikabok ng semento at ang bakas ng pawis sa kanyang mukha ay tuyo na. Nasa parehong posisyon siya, naglalagay ng selyo sa mga dokumento sa gitna ng pambobomba. Naglakad siya ng direkta patungo sa bunker. Nakaupo si Kalihim David Reyes sa sofa. Maluwag ang kanyang kurbata at hawak niya ang isang bote ng mineral water. Habang ang kanyang mga mamamayan ay inaatake, umiinom siya ng tubig habang nakaupo. Ang mukha ng Kalihim ay namumula. Hindi sa galit, kundi sa pagkalito ng taong nahuli. Alam din ng Kalihim mismo na ang katotohanan ng pagtatago sa bunker ay isang kahihiyan, kaya naman mas malakas siyang sumigaw. Dahil ang malakas na boses ay kadalasang kalasag ng mahihinang tao, hindi sumagot si Tanaka sa galit na sigaw. Kinuha niya ang isang kopya ng mga dokumento mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa ng bunker. Hindi niya inihagis, inilagay lang niya. Ngunit umalingaw-ngaw ang tunog nito sa loob ng bunker. Isang bahagyang tunog ng papel na dumampi sa mesa, ngunit sa katahimikan ng bunker parang putok ng baril.
Ito ay isang opisyal na dokumento na may pulang selyo ng Philippine Department of Trade and Industry. Tinitigan lang ni Kalihim David Reyes ang dokumento at hindi inabot ang kanyang kamay. Nanood ako mula sa siwang ng pinto, ngunit pumasok ako. Naisip ko na dapat akong nasa tabi ng Kalihim bilang Deputy Chief of Protocol. Nakita ko ang dokumento sa mesa. Hindi ko sinasadyang inabot ito. Kinuha ko ito at sinimulang basahin. Mula sa unang item, nilunok ko ang tuyong laway. Agad na pagpapalaya ng frozen funds at pagbawi ng hindi makatwirang kahilingan para sa paggamit ng pangalan ng Kalayaan Group of Islands. Iyon ang unang item. Ang ikalawang item ay mas malupit. Ang lahat ng $1 bilyong na sadyang hindi nabayaran ay dapat ideposito sa itinalagang account ng buo, walang kulang, sa loob ng 48 oras. Sa ikatlong item, sumikip ang aking dibdib. Kung hindi matupad ang mga nabanggit na kondisyon, ganap na babawiin ng Pilipinas ang lahat ng third-generation innovative technology na nailipat sa Saudi Arabia, Pilipinas, at agad nasisimulan ang paglilipat ng teknolohiya sa mga nakikipagkumpetensyang bansa na naghihintay. Nakasalungguhit ang salitang nakikipagkumpetensyang bansa. Walang nakasulat na tiyak na pangalan ng bansa, ngunit hindi na kailangan. Alam ng lahat sa silid na ito na ang Vietnam ay nasa tabi ng Pilipinas at gumagawa ng parehong vision project. Kung dadalhin ng Pilipinas ang teknolohiya at pupunta sa isang nakikipagkumpetensyang bansa na may 2 oras lamang ang layo, ang $38 bilyong na project hiyas ng Pilipinas na planta ay magiging isang konkretong shell lamang. Nakita kong namutla ang mukha ni Kalihim David Reyes, ngunit hindi siya tumayo mula sa sofa. Sa halip, binuksan niya ang kanyang laptop sa mesa at kumonekta sa isang video call. Lumitaw ang mukha ni Ambassador Wang Li sa screen. Mukha siyang pumasok sa gusali ng Chinese Embassy sa Manila o isang katulad na lugar matapos tumakas sakay ng helicopter upang iwasan ang pag-atake. Hawak niya ang kanyang kurbata at nagpakita ng kumpiyansang ekspresyon. Hindi ka panipaniwala na ito ang mukha ng taong tumakas. Inabandona ang daan-daang inhinyero ng kanyang bansa sa pasilidad ng pambobomba. Nang makita ni Ambassador Wang Li si Tanaka sa kabilang panig ng screen, ngumiti siya. Kahanga-hanga ang iyong pagmamayabang, Special Envoy Tanaka, kahit wala kang dahilan. Kung umalis ang Pilipinas, mapapalitan lang ito ng teknolohiya ng Tsina. Hindi kami magkakaroon ng anumang problema sa Saudi Arabia, Pilipinas at kami. Hindi pinansin ni Tanaka ang mga salita ni Ambassador Wang Li. Hindi siya tumingin sa screen, kundi kay Kalihim David Reyes lamang. Ito ay isang pagpapahayag ng intensyon na kausapin lamang ang Kalihim. Isang saloobin na hindi pinapansin ang presensya ni Ambassador Wang Li. Bahagyang nanginginig ang mga labi ni Ambassador Wang Li. Kinuha ni Tanaka ang kanyang bag. Tanging ang opisyal na dokumento at ang orasan lamang ang nanatili sa mesa. Ang tunog ng TikTok ng orasan ay umalingaw-ngaw sa mga dingding ng bunker. Naglakad si Tanaka patungo sa pinto. Tulad ng sa opisina ng Kalihim kahapon, hindi siya lumingon. Sumara ang pinto. Dumaan ang mga yapak sa pasilyo at nawala. Naiwan sa bunker si Kalihim David Reyes, ako, at si Ambassador Wang Li sa screen. Sa pagitan ng tatlo sa amin, nakalagay ang orasan na nagtitiktok. Tiningnan ni Kalihim David Reyes ang orasan. Patuloy na umaandar ang segundo ng kamay ng walang tigil. Ang kamay ng Kalihim na may hawak na tabako ay nanatili sa bote ng mineral water, bahagyang nanginginig. Inaliw siya ni Ambassador Wang Li mula sa screen. Sinasabing huwag mag-alala, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa orasan. Muling binasa ko ang opisyal na dokumento sa mesa. 48 oras. Ang numero ay malinaw na nakasulat sa papel. Ang taong sumulat ng dokumentong ito ay naglalagay ng selyo, basang-basa ng pawis, sa gitna ng pambobomba. Ang dokumentong iyon ay tila nagpapahayag ng isang bagay sa taong nagtatago sa bunker at umiinom ng mineral water. Sa parehong oras, inililikas ng mga inhinyerong Pilipino ang mga mamamayang Pilipino sa armored buses. At ngayon, ang dokumentong ito ay walang emosyonal na apela. Walang galit, walang pagtuligsa, walang pagsusumamo. Nakalista lamang ang mga numero ng item, ang deadline ng pagganap, at ang mga kahihinatnan ng hindi pagganap. TikTok, TikTok, TikTok. Malamig ang aircon sa bunker, ngunit bumaba ang pawis sa aking likod. Alam ko kung kaninong puso ang tinatarget ng tunog ng orasan na iyon. Ang Saudi Arabia.
Pilipinas. Sa halip, ang lahat ng paniniwala na ang pera ng langis, pera ng pamumuhunan, ang mismong kapangyarihan. Ang numerong 48 oras ay tila mahaba sa unang pagdinig dahil 2 araw iyon. Ngunit kapag nagsimulang dumaloy ang oras na iyon, nagbabago ang usapan. Lalo na kapag sangkot ang daan-daang bilyong dolyar na halaga ng transaksyon. Kapag umikot ang segundo ng kamay ng 1 beses, 10 segundo iyon. Iyon ay 60 beses sa 1 oras. At kapag ang 1 oras ay dumaan ng 48 beses, tapos na. Matapos iwan ni Tanaka ang orasan sa bunker, hindi ito inalis ni kalihim David Reyes. Hindi rin niya inutusan ang sinuman na alisin ito. Patuloy na umalingaw-ngaw ang tunog ng TikTok sa loob ng bunker. Nagkunwari ang kalihim na hindi niya ito pinapansin, ngunit nakita kong gumagala ang kanyang tingin sa orasan sa tuwing kukuha siya ng tabako. Ang unang ginawa ng kalihim ay tawagan si Ambassador Wang Li. Hindi video call, kundi voice call. Nagtatrabaho ako sa pansamantalang booth ng protocol office sa tabi ng bunker, kaya't narinig ko ang boses ng kalihim mula sa kabila ng dingding. Sinubukan niyang magsalita ng mahina, ngunit hindi maayos na nasasala ng istruktura ng bunker ang tunog. Kailangan nating kumpirmahin kung ano ang nasa server ng mga Hapon-Pilipino. Ang dahilan kung bakit nila kayang magsalita tungkol sa pagkuha ng teknolohiya ay dahil ang lahat ng pangunahing data ay nasa kanilang server. Kung makuha natin ito muna, mawawalan sila ng saysay. Hindi ko narinig ang sagot ni Ambassador Wang Li, ngunit nahulaan ko ang nilalaman mula sa susunod na salita ng kalihim. Sige, immobilize ang mga Chinese engineer at pumasok sa Japanese, Philippine, server. Kung hindi kayang gawin sa opisyal na paraan, gumamit ng ibang paraan. Hindi na kailangan ng paliwanag kung ano ang ibig sabihin yon, hacking. Inutusan ni kalihim David Reyes ang China na pilit na pasukin ang server ng Philippine plant ng palihim. Habang pinapakinggan ko ang boses mula sa kabila ng dingding, sumikip ang aking dibdib. Pinigilan ang pera, pinilit na pirmahan ang kasunduan sa Kalayaan Group of Islands at ngayon, hacking pa. Hindi ko alam kung saan matatapos ang taong ito. 30 oras na ang nakalipas bago ang deadline. Habang nagpapatrolya ako sa opisina ng protocol, dumaan ako sa direksyon ng pansamantalang opisina ng espesyal na sugo ng Pilipinas, malapit sa pasilidad ng Project HIAS ng Pilipinas. Bagamat tinatawag itong pansamantalang opisina, ito ay isang container building sa labas ng pasilidad, isang kahon na bakal sa gitna ng disyerto o tropikal na lupain kung saan hindi maayos na gumagana ang aircon. Ngunit mula sa loob ng container, umalingaw-ngaw ang alarm. Bukas ang pinto at 2 inhinyerong Pilipino ang mabilis na nagtatype sa keyboard sa harap ng kanilang laptop. Nalaman ko sa huli na sinubukan ng mga Chinese hacker na pasukin ang server ng Pilipinas. Sinubukan ng mga Chinese engineer sa utos ni Ambassador Wang Li na sirain ang security boundary ng Philippine Plant Data Server sa pamamagitan ng Saudi Arabian-Philippine Site Network. Ngunit ang firewall ng Pilipinas ay hindi lamang hinarangan ang pagtatangka kundi pinagana rin ang isang counter-hack algorithm. Bilang isang opisyal ng opisina na tulad ko, hindi ako pamilyar sa konsepto ng counter-hack, ngunit malinaw ang resulta. Ang firewall ng Pilipinas ay baligtarin ang ruta ng pagpasok at sapilitang isinara ang buong sistema ng pasilidad ng Saudi Arabia, Pilipinas. Hindi nito pinigilan ang hacking, kundi pinapahina nito ang sistema ng mismong taong sumubok na mag-hack. Ito ay tulad ng isang magnanakaw na sumubok na buksan ang kandado ng bahay ng iba at sa halip, naputol ang kuryente sa sarili niyang bahay. Nang huminto ang Saudi Arabian-Philippine system ng Project HIAS ng Pilipinas na planta, naparalisa ang buong pasilidad. Mula sa legal na monitoring at remote operation ng safety valves hanggang sa pamamahala ng pamamahagi ng kuryente, lahat ay nawalan ng saysay. Ang server ng Pilipinas, na direktang isinara ni kalihim David Reyes, ay ligtas. Ngunit ang mahalagang sistema ng Saudi Arabia, Pilipinas, mismo ang nag-down. Ito ay tulad ng pagbaril sa sarili mong paa sa pagtatangka na atakihin ang Pilipinas. Ang balita ng pagkaparalisa ng planta ay kumalat sa buong gitnang silangan, Pilipinas, wala pang 1 oras. At agad pagkatapos niyan, isang nakamamatay na impormasyon ang dumating sa kalihim. Ang Legal Department ng Saudi Arabia, Pilipinas, ay sumugod sa bunker. Hinihingal sila at halos hindi makapagsalita. Kalihim, kumilos na ang Vietnam.
May mga indikasyon na nakipag-ugnayan na sila sa Philippine Technical Team. Nakumpirma na nag-aalok ang mayor ng Ho Chi Minh o isang katulad na lungsod sa Pilipinas na bilhin ang teknolohiya. Namutla ang mukha ni Kalihim David Reyes. Ito ang kalapit na bansa ng Saudi Arabia. Isang katunggali na napakalapik. Kung dadalhin ng Pilipinas ang teknolohiya sa Vietnam, ang 38 bilyong dolyar na project hiyas ng Pilipinas ay magiging isang walang lamang shell at ang puso ng Philippine Ambition 2040 ay mapupunta sa kamay ng isang nakikipagkumpetensyang bansa. Ang salitang nakikipagkumpetensyang bansa na isinulat ni Tanaka sa ultimatum ay hindi pagmamayabang. Handa na talaga ang lahat. 15 oras na lang bago ang deadline. Sa unang pagkakataon, nanginig ang saloobin ni Kalihim David Reyes. Nagpadala ang kalihim mismo ng fax. Ang nilalaman ng fax na ipinadala sa pansamantalang opisina ng espesyal na sugo ng Pilipinas ay isang counter-offer na magbayad ng 30% ng 1 bilyong dolyar ng maaga at ang natitira ay babayaran ng hulugan. Ang taong kahapon ay nagmamayabang na ang ika-17 na bansa ay walang karapatan na mamili ay nagpadala ng fax, handang magbayad ng 30% ng maaga sa loob lamang ng isang araw. Ang tunog ng TikTok ng orasan ay unti-unting lumalamon sa taong iyon. Personal kong dinala ang fax sa espesyal na sugo ng Pilipinas. Hindi ito opisyal na gawain. Ito ay lampas sa autoridad ng Deputy Chief of Protocol. Ngunit hindi ako kayang umupo lang. Ang takot na mawawalan ang Saudi Arabia, Pilipinas ng 38 bilyong dolyar ang nagtulak sa akin. Sa totoo lang, hindi ko gustong protektahan ang mukha ng kalihim, kundi ang aking sariling posisyon. Kung babagsak ang kalihim, tapos na rin ang protocol office. Isang issue ito na nakasalalay ang aking 28 taong karera sa burokrasya. Kumatok ako sa pinto ng container. Isang taong nagngangalang attorney, Marisa Santos ang nagbukas ng pinto. Sinabi niyang siya ang kalihim ng Special Envoy para sa Diplomatic Affairs. Nambaraman taong gulang. Narinig kong nagmula siya sa International Bureau ng Commission on Audit. Mahigpit ang kanyang mukha, lalo na ang kanyang mga mata. Para siyang hindi tumitingin sa tao, kundi sa mga dokumento ng tao. Nagpadala ng kompromiso ang kalihim, 30% down payment at ang natitirang balanse ay babayaran ng hulugan. Mangyaring sumang-ayon dito. Ito ay isang paraan na mapapanatili ang dignidad ng parehong partido. Sinabi ko ng buong paggalang hanggat maaari habang iniaabot ang fax paper. Kinuha ni Attorney Santos ang papel. Binasa niya ito mula sa itaas hanggang sa ibaba ng isang beses. Hindi umabot ng 1 segundo at tumalikod siya at naglakad patungo sa likod ng container. May nakalagay na maliit na makina sa mesa. Ito ay isang portable shredder. Inilagay ni Attorney Santos ang fax paper sa butas ng shredder. Sa tunog ng whirring, pinino ang papel. Ang kompromisong inihandog ni Kalihim David Reyes ay dinurog sa harap ko na parang dignidad, paglabag sa kondisyon. Hindi namin tatanggapin ang anumang bagay maliban sa buong lump sum na pagbabayad. Walang emosyon ang boses ni Attorney Santos. Ito ay ang parehong uri ng tuyong boses na mayroon si Tanaka. Hindi ko alam kung lahat ng mga taong ito ay ganoon o kung sila ay sinanay. Ngunit noon, unang kong nalaman na mas nakakatakot ang walang ekspresyon kaysa sa galit. Tiningnan ko ang mga papel na lumabas sa shredder. Nanghina ang aking mga tuhod. Ang huling baraha ay ginulpi sa harap ko. Sa likod ng container, nakita ko si Tanaka. Nakaupo siya sa mesa. Pinupunasan ng tela ang segundo ng kamay ng analog clock. Kahit alam niyang nakatayo ako roon, hindi siya tumingala. Ito ay isang pagpapahayag ng intensyon na hindi niya sasagutin ang aking apela. Habang pauwi, sinalubong ng init ng disyerto, lugar, ang aking mukha. Malambot ang buhangin sa ilalim ng aking mga paa, ngunit mabigat ang aking lakad. Nang bumalik ako sa bunker at iniulat ang resulta sa kalihim, namula ang mga mata ni Kalihim David Reyes. Nang marinig niyang na-shred ang fax, umusbong ang mga ugat sa leeg ng kalihim. At ang susunod na utos ng kalihim ay ang pinakamapanganib na utos sa aking 28 taong karera sa burokrasya. Ilagay ang Presidential Security Group, PSG, sa harap ng Philippine Embassy. Humigit kumulang 10 miyembro ng PSG na armadong may baril ay pumila sa harap ng gusali ng Philippine Embassy. Ang paglalagay ng armadong puwersa sa harap ng isang diplomatikong misyon
ay isang malinaw na paglabag sa internasyonal na batas. Ngunit hindi ito pinansin ni Kalihim David Reyes. Ito ay isang pagpapahayag ng intensyon na kung hindi ito magagawa sa batas, kailangan niyang pigilan ang Pilipinas sa pamamagitan ng baril dahil hindi nagtagumpay ang pera, gumamit siya ng puwersa. Ngunit walang tugon mula sa panig ng Pilipinas. Walang opisyal na protesta, walang emergency contact, at walang paggalaw ng paglikas. Kahit na nakatayo ang PSG na may hawak na baril, may ilaw sa loob ng Philippine Embassy at normal na ginagawa ang mga gawain. Nakuha ko ang ulat na naroon si Tanaka sa loob. Hindi siya kumurap kahit na may baril sa harap niya. 3 oras na lang bago ang deadline. Gabi na, sa loob ng bunker, sinimulan ni Kalihim David Reyes ang isang video call. Lumitaw si Ambassador Wang Li sa screen. Mukha siyang kumonekta mula sa Chinese Embassy sa Manila. Mukhang kampante pa rin ang ekspresyon ni Ambassador Wang Li, ngunit may tono sa kanyang boses. Huwag kang matakot, Kalihim. Nagmamayabang lang ang Pilipinas. Hindi nila kayang ilabas ang teknolohiya kahit lumipas ang 48 oras. Imposible ito sa pisikal. Ang pagbuwag pa lamang sa core modules ay tatagal ng 2 buwan. Kailangan mo lang maghintay. Tumango si Kalihim David Reyes. Ngunit nanginginig ang kamay ng Kalihim. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang hawakan ang tabako. 3 beses siyang sumubok na hawakan ang tabako. Ang analog clock ni Tanaka sa mesa na nagtitiktok ay patuloy na nagbilang ng oras patungo sa deadline. Tiningnan ko ang nanginginig na kamay. Iyon ang parehong kamay na naghagis ng mga dokumento sa dibdib ng espesyal na sugo ng Pilipinas 3 araw na ang nakalilipas. Ang may-ari ng boses na nagmamayabang na ang 17 na bansa ay walang karapatan ay hindi na makahawak ng tabako ng maayos. Ang pagbawi ng fax, ang counter-hack ng server, ang impormasyon ng pakikipag-ugnayan sa Vietnam, at ang katotohanan na maging ang armadong PSG ay hindi pinansin ay unti-unting lumalamon sa kanyang mga daliri. Hindi huminto ang orasan, 3 oras, 180 minuto, 10,800 segundo. Ang oras ni Kalihim David Reyes ay dumadaloy. Oras na hindi mapipigilan ng pera, baril o hacking. 1 oras na lang bago ang deadline, tumpak na 57 minuto. Ipinapakita ito ng mga numero sa analog clock ni Tanaka sa mesa. Lumabas ako ng bunker at nagpatuloy sa pagbantay sa monitor sa control room sa labas ng pasilidad. Hindi lumabas si Kalihim David Reyes sa bunker. Pinili niyang maghintay, tulad ng sinabi ni Ambassador Wang Li. Ang kanyang kalkulasyon ay hindi kayang ilabas ng Pilipinas ang teknolohiya sa pisikal na paraan kahit lumipas ang 48 oras. Naniwala siya sa kumpiyansang pagsusuri ni Ambassador Wang Li na ang pagbuwag sa core modules ay tatagal ng 2 buwan. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm. Ito ay isang sirena na ibang-iba sa unang air raid. Ang emergency light sa kisame ng control room ay kumurap-kurap ng pula at isang alarm message ang lumabas sa 6 na monitor ng sabay-sabay. Ito ay ang ikalawang pag-atake ng terorista, 3 beses ang laki kaysa sa una. Isang pinagsamang pag-atake ng drone swarm at high-altitude ballistic missiles ng sabay-sabay. Ang $38 bilyong na Project Hiyas ng Pilipinas na planta ay nasa loob ng direkta nitong target range. Lumipat ako ng screen ng monitor. Nakita ko si Ambassador Wang Li sa kamera sa labas ng pasilidad. Nakabalik na siya mula sa Manila. Dapat ay sinisikap niyang panatilihing maghintay ang Kalihim habang bumabalik sa pasilidad upang ipagmalaki ang Chinese technology. Ngunit nang tumunog ang sirena, ang eksena ay eksaktong kapareho ng unang pag-atake. Inabandona ni Ambassador Wang Li ang pasilidad na kanyang sinusuri at tumakbo patungo sa helipad. Sa pagkakataong ito, mag-isa siya. Hindi siya nagbigay ng kahit isang salita sa mga Chinese engineer na sumama sa kanya. Nang bumukas ang pinto ng helicopter, siya ang unang tumalon at ang sasakyang lumipad nagtaas ng alikabok. Sa monitor, nakita ko ang mga Chinese engineer na naiwan sa runway na umaabot ang kanilang mga kamay sa kalangitan sa gitna ng alikabok. Inabandona niya ulit sila. Hindi lang 1 beses, kundi 2 beses, nayanig ang salamin ng control room. Ang mga itim na tuldok ay nagtutumpukan sa silangan. Mas marami ito kaysa sa unang beses. Tinakpan ng drone swarm ang kalangitan at sa itaas nito, nakita ko ang mga ballistic missile na bumababa, nagiiwan ng puting usok. Ang $38 bilyong na halaga ng kagamitan
ang puso ng Philippine Ambition 2040 ay malapit nang maging abo. Ang halos sigaw na voice communication ni Kalihim David Reyes ay dumaloy sa control room. Hindi ba kayo gagawa ng kahit ano habang nasusunog ang 38 bilyong dolyar? Nasaan ang air defense system? Walang air defense system na hinahanap ng Kalihim. Ang sariling air defense ng Saudi Arabia, Pilipinas, ay walang kakayahang tumugon sa ganitong kalaking pinagsamang pag-atake. Ang Patriot missile system na inilagay mula sa Amerika ay nakakalat sa direksyon ng Manila o isang katulad na lungsod at hindi sakop ang Project HIAS ng Pilipinas Industrial Zone. Ang Air Defense Cooperation na ipinangako ng China ay tumakas kasama ni Ambassador Wang Li sakay ng helicopter. Sa monitor, nakita kong nakaupo si Kalihim David Reyes sa sahig ng bunker. Lumuhod siya at tinakpan ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang balikat. Ito ang figura ng taong dating nagmamay-ari ng mundo gamit ang pera ng langis, pera ng pamumuhunan na umiiyak sa harap ng mga missile. Sa sandaling iyon, ang mga pinto ng 3 Philippine military trucks na nakaparada sa labas ng timog na bahagi ng pasilidad ay sabay-sabay na bumukas. Automatikong nahuli ng mga kamera ng CCTV ang lugar na iyon. Ang mga kagamitan na nakasakay sa 2 truck ay lumitaw. Hindi ko alam kung ano iyon. Walang baril, walang bala na nakikita at walang tunog. Tanging isang bagay na parang bilog na lente sa ibabaw ng parisukat na metal na kahon ang nakaturo sa kalangitan. Gumalaw ang lente. Bahagya nitong inayos ang anggulo pataas, pababa, kaliwa at kanan at huminto at lumabas ang ilaw. Isang asul na ilaw. Kahit na tiningnan ko mula sa salamin ng control room, isang maliwanag na asul na linya ang ipinadala sa kalangitan. Walang tunog, walang putok ng baril, walang pagsabog, walang malakas na tunog ng rocket, tanging ilaw lamang ang ipinadala. Isang tahimik na ilaw. Nang tamaan ng ilaw na iyon ang isa sa mga itim na tuldok sa kalangitan, sumabog ang drone. Sa isang maliit na tunog ng pop, nagkalat ang apoy at agad na nawala. Parang pagputok ng popcorn. Eksakto iyon ang pakiramdam. Tulad ng pagputok ng butil ng mais sa mantika, ang mga drone sa kalangitan ay sunod-sunod na sumabog. 1, 2, 3. Walang tigil na sinundan ng asul na ilaw ang kalangitan. Sa tuwing bahagyang nagbabago ang anggulo ng lente, isang drone ang nagiging apoy. 10, 20, 30. 3 Philippine control personnel sa control room ang nakabuka ang bibig sa harap ng monitor. Ganon din ako. 40, 50. Ang drone swarm na bumabalot sa kalangitan ay nawala na parang popcorn. Lahat ng 50. Walang isa man ang nakarating sa planta. Nalaman ko sa huli ang pangalan ng sandata na iyon. Tenko. Ito ay isang laser anti-aircraft weapon na binuo ng Pilipinas, Japan. Sinabi nila na ang halaga ng pagharang ng isang putok ay 2,000 Japanese yen o 1,000 Philippine pesos. Sa pera ng Saudi Arabia, Pilipinas, ito ay humigit kumulang sa real o 100 pesos. Sa halaga na mas mababa pa sa isang tasa ng kape, inalis nila ang isang suicide drone mula sa kalangitan. Ang kabuuang halaga ng pagharang sa lahat ng 50 ay 100,000 yen o 50,000 pesos. Ang bansa na pinigilan namin ng 1 bilyong dolyar at inabuso ay pinoprotektahan ang aming kalangitan sa halaga ng kape. Hindi lang drone, mayroon pa ring ballistic missile na bumababa mula sa mas mataas na altitude. Isang bagay na bumababa ng patayo. Nagiiwan ng puting usok ang lumitaw sa monitor. Ito ay isang banta na ibang-iba sa drone. Sumigaw ang isa sa mga control personnel. Sa sandaling iyon, isang flash ang kumalat sa hilagang bahagi ng pasilidad. Ito ay isang uri ng ilaw na iba sa Tenko. Ito ay apoy na lumalabas ng patayo mula sa lupa. Mga missile. Ang mga missile ng Pilipinas, Japan, ay inilunsad mula sa lupa at direkta patungo sa kalangitan. Sinabi nilang ito ay Kenkyu Yai. Ito ay isang medium-range surface-to-air missile ng Pilipinas, Japan. Direkta itong sumulong patungo sa bumababang ballistic missile. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang bagay sa itaas, naging puti ang kalangitan. Nayanig ng shockwave ng pagsabog ang salamin ng control room. Ang ikalawang ballistic missile at ang ikatlong missile ay parehong naharang. Lahat ng bumababa mula sa kalangitan ay winasak ng mga umakyat. Walang isa man ang nawala. Nakaupo ako sa upuan. Wala akong lakas sa aking mga paa.
Naging malinaw ang kalangitan sa monitor. Ang kalangitan, na puno ng itim na tuldok at puting usok ilang minuto na ang nakalilipas, ay nalinis ng asul na ilaw ng Tenko at ang patayong apoy ng Kenkyu-yaay. Ang Philippine-made, Japanese-made dome ay kumalat sa ibabaw ng 38 bilyong dolyar na planta. Naniwala ako na kayang bilhin ng pera ng langis pera ng pamumuhunan ang lahat. Narinig ko na ang Chinese technology ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit nang bumaba ang mga missile mula sa kalangitan, ang tumakas ay ang Tsina at ang pera sa bulsa ng aming kalihim na nagtago sa bunker ay walang silbi. Sa halip, ang 2,000 yen, 1,000 pesos na ilaw at ang patayong apoy ang nagprotekta sa disyerto lugar na ito. Ito ay ang teknolohiya ng ICA, 12 na bansa. Humupa ang flash ng pagsabog. Muling dumilim ang kalangitan at ang init ng disyerto, lugar, ay dumaloy sa control room. Sa sandaling iyon, lumitaw si Tanaka sa isa sa mga monitor. Nakatayo siya sa harap ng container ng pansamantalang opisina. Hindi siya nakatingala sa kalangitan. Sa halip, kinakatok niya ang analog clock sa mesa gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ito ay isang tuyong galaw. Wala siyang ekspresyon ng emosyon ng pagkahanga sa missile interception o ng kagalakan sa paglipol ng drone. Nag-check lang siya ng orasan, kung dumating na ba ang oras. Hindi nagtagal, lumabas si Attorney Santos mula sa loob ng container. May hawak siyang walkie-talkie. Nang magbigay siya ng tagubilin sa kabilang panig ng walkie-talkie, lumitaw ang pulang teksto sa isang malaking screen sa labas ng main control room ng pasilidad. Nakita ko rin ito mula sa monitor ng control room. Ang pamagat ay International Joint Venture Article 4, Paragraph 2. Habang binabasa ko ang teksto, naramdaman kong hihinto ang aking puso. Lahat ng kapital na ipinasok ay kumpiskado at ang liquidated damages ay hindi na ibabalik. Ang karapatan sa pamamahala ng pasilidad ay permanenteng pag-aari ng Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng teknolohiya. Nangangahulugan ito na kumpiskado ang lahat ng pondong ipinasok ng Saudi Arabia, Pilipinas, sa proyektong ito at ang pasilidad mismo ay mapupunta sa Pilipinas. Ang tunay na ngipin ng ultimatum na ibinigay ni Tanaka, 48 oras na ang nakalilipas ay ngayon lamang lumitaw. Ang pagkuha ng teknolohiya ay hindi ang katapusan. Isang nakamamatay na sugnay na nilamon pati ang pera ng Saudi Arabia, Pilipinas, ay nakabaon na sa kontrata mula pa sa simula. Mula sa bunker, umalingaw-ngaw ang hiningal na boses ni Kalihim David Reyes sa radyo. Malamang, may nagbasa sa kalihim ng pulang teksto sa screen. Ang boses ni Ambassador Wang Li ay naging garalgal. Ano ito? Kinukuha niyo ang lahat ng pera na ipinasok namin? Hindi ba ito pagnanakaw? Hindi ito pagnanakaw. Ito ay impormasyon na malinaw na nakasulat sa kontrata. Lahat ng ito ay nakasulat sa opisyal na dokumento na inilagay ni Tanaka sa mesa 48 oras na ang nakalilipas. Hindi maayos na binasa ni Kalihim David Reyes ang opisyal na dokumento. Kung binasa man niya, marahil ay ipinagsawalang bahala niya ito bilang pagyayabang. Hindi niya naisip na ang isang 17 na bansa ay maaaring magpatupad ng ganoong sugnay. Umupo ako sa upuan ng control room at tiningnan ang dalawang screen ng salitan. Sa isang panig, si Kalihim David Reyes na hinihingal sa bunker at sa kabilang panig, si Tanaka na nakatayo, kinakatok ang orasan. Ang lalaking lasing sa pera ng langis pera ng pamumuhunan at ang lalaking naglagay ng selyo sa mga dokumento, ang nagprotekta sa kalangitan ng disyerto lugar na ito ay hindi pera, kundi ang 2,000 yen, 1,000 pesos, na ilaw, at ang nagpabaliktad sa sitwasyon ng disyerto, lugar, na ito ay hindi baril, kundi isang kontrata. Ang 48 oras na timer ay naging 4:04 ng umaga. Sa sandaling naging 00 ang countdown number na ipinakita sa sulok ng monitor ng control room, kumurap-kurap ang isang screen at nawala. Ang access rights ni Kalihim David Reyes sa server ng Kalihim ay ganap na tinanggal. Ang personal na authentication code ng Kalihim, ang master key ng plant management system, at maging ang data viewing rights ng proseso, lahat ng digital na bakas ni Kalihim David Reyes sa 38 bilyong dolyar na project hiyas ng Pilipinas na planta ay ganap na nabura. Ang Philippine Control Personnel sa control room ay nagpadala ng emergency call sa opisina ng Kalihim. Ito ay isang ulat na tinanggal ang account ng Kalihim. Wala pang 30 segundo,
Narinig ang galit na sigaw ni kalihim David Reyes mula sa bunker sa pamamagitan ng radyo. Ano ang sinabi mo? Tinanggal ang aking autoridad? Sino ang naglakas loob na tanggalin ang autoridad ng kalihim ng gobyerno ng Pilipinas? Walang nagtanggal nito. Automatikong pinatakbo ng sistema. Sabay sa pagtatapos ng 48 na oras na deadline, gumana ang protocol ng paglipat ng management rights na malinaw na nakasulat sa kontrata. Gumana lang ang makina ayon sa schedule na dinisenyo ni Tanaka. Ang damdamin ng tao o ang dignidad ay hindi kasama sa pagpaplano. Alas, sa magkaanaman 23 ng umaga, dumating ang ulat na tumakas si kalihim David Reyes mula sa bunker. Sinasabing personal niyang minamaneho ang sasakyan ng kalihim at patungo sa main gate ng pasilidad ng Project Hiyas ng Pilipinas. Lumipat ako ng kamera ng CCTV sa control room patungo sa gate camera. Sa dilim, ang ilaw ng headlight ay bumubugbog sa kalsada ng disyerto, lugar, habang paparating. Personal na minamaneho ng kalihim, mag-isa, walang driver. Ang kanyang kurbata ay maluwag at ang mga butones ng kanyang suit jacket ay mali. Ang figura ng Saudi Arabian Investment Minister kalihim ng Pilipinas noong 2026 na nagmamaneho ng mabilis patungo sa gate ng planta sa madaling araw ay ang pinakamalungkot na tanawin na nakita ko sa control room na ito. Sa loob ng 28 taon, huminto ng biglaan ang sasakyan sa harap ng gate. Bumuga ang gulong ng buhangin. Bumaba si kalihim David Reyes sa sasakyan at naglakad patungo sa authentication device ng gate. Kinuha niya ang pinakamataas na rank na VIP Master Key mula sa kanyang bulsa at idiniin ito sa authentication device. Ang key na ito ay isang universal na susi na nagbubukas ng lahat ng pinto sa buong Project Hiyas ng Pilipinas Industrial Zone. Ito ang pinakamataas na autoridad upang makapasok at makalabas sa anumang bahagi ng infrastruktura ng industriya ng kaharian ng Saudi Arabia. Tumunog ang isang pulang babala. Lumitaw ang pulang teksto sa screen ng authentication device. Access denied. Walang autoridad. Babala sa iligal na pagpasok. Muling idiniin ni kalihim David Reyes ang master key. Tumunog ang parehong babala. Ikatlo, ikaapat. Pareho pa rin ang resulta. Ang pinakamataas na rank na master key ng Saudi Arabian Investment Minister, kalihim ng Pilipinas, ay tinanggihan sa gate sa kanyang sariling lupain. Lumitaw ang mukha ng kalihim sa kamera ng control room. Umusbong ang mga asul na ugat sa magkabilang panig ng kanyang leeg. Nagngingit-ngit siya. Sinigawan ng kalihim ang kapitan ng Presidential Security Group, PSG, na nakalagay sa tabi ng gate. Buksan ang gate, ilabas ninyo ang mga Hapon-Pilipino sa loob ngayon na. Hindi gumalaw ang kapitan ng PSG. Tumayo siya sa atensyon at direktang tumingin sa kalihim. Kalihim, sabi ng batang opisyal na mukhang nasa maagang 30s. Sa kasalukuyan, ang management rights ng pasilidad na ito ay legal na nailipat sa Pilipinas, Japan, batay sa International Joint Venture Law, Article 4, Paragraph 2. Ang interbensyong militar ay isang paglabag sa internasyonal na batas at lumalampas sa saklaw ng tungkulin ng Presidential Security Group. Habang pinapakinggan ko ang boses na iyon sa control room, pinigil ko ang aking hininga. Ang Presidential Security Group, PSG, ng Saudi Arabia, Pilipinas, ay sumuway sa utos ng kalihim ng gobyerno ng Saudi Arabia, Pilipinas. Sa loob ng 28 taon, hindi ako nakakita ng ganoong senaryo. Ang PSG ay direktang nasa ilalim ng Royal Presidential Family at hindi nasa ilalim ng command structure ng Investment Minister, kalihim. Sa isang sitwasyon kung saan natapos na ang legal na kontrata, ang personal na utos ng kalihim ay walang legal na batayan. Alam na alam ng batang kapitan ang katotohanan iyon. Sinubukan ni kalihim David Reyes na hawakan ang kwelyo ng kapitan ng PSG. Nang lumapit ang dalawang guard, huminto ang kamay ng kalihim sa ere. Bumalik ang kalihim at tumayo sa harap ng gate. Nakatayo siya sa kanyang sariling lupain, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang sariling mga sundalo na makadaan. Ang kapangyarihan na binili ng pera ay nawalan ng bisa sa pamamagitan ng isang dokumento. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa loob ng gate. Tunog ng makina. Hindi isa, kundi marami. Nang lumipat ako ng kamera sa loob ng pasilidad, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang susunod na henerasyon ng Philippine-made, Japanese-made, hybrid heavy equipment na may nakasulat na Philippine flag, Japanese flag, ay pumapasok sa gitna ng pasilidad.
Ang mga crane, transport vehicles at module separation devices ay gumagalaw ng sunod-sunod. Ang mga headlight ay humahati sa dilim ng disyerto, lugar, at bumubuo ng isang pila para sa paghihiwalay ng core modules. Sinabi ni Ambassador Wang Li na ang pagbuwag sa core modules ay tatagal ng 2 buwan, na imposibleng ilabas ng Pilipinas ang mga ito sa pisikal na paraan. Ang kanyang kalkulasyon ay nagkawatak-watak sa harap ng unit ng heavy equipment na ito. Handa na pala ang Pilipinas. Habang naghihintay na matapos ang 48 oras, inihanda nila ang heavy equipment sa disyerto, lugar. Ang deadline ay hindi pagmamayabang, kundi ang hudyat para simulan ang operasyon. Lumitaw si Tanaka sa platform sa itaas ng gate. Tinitigan niya si Kalihim David Reyes na nakatayo sa labas ng gate. Siguradong nagtama ang kanilang mga mata. Ngunit hindi kinausap ni Tanaka ang Kalihim. Itinago niya ang kanyang mukha sa gilid at kinuha ang walkie-talkie mula sa kanyang kasama. Simula ng paglilipat sa Vietnam. Walang emosyon ang kanyang boses. Mas malapit ito sa pag-confirm ng schedule kaysa sa utos. Nagbigay siya ng utos na ilipat ang 38 bilyong dolyar na halaga ng teknolohiya sa isang nakikipagkumpetensyang bansa na tila nakikinig lang siya ng weather forecast. Mula sa kabilang panig ng walkie-talkie, narinig ang sagot na kinumpirma. Narinig ni Kalihim David Reyes ang nilalaman ng radyo na nasa labas ng gate. Bumuka ang bibig ng Kalihim. Walang lumabas na boses. Ang 38 bilyong dolyar ay malapit nang mapunta sa isang nakikipagkumpetensyang bansa na may 2 oras lamang ang layo. Ang budget na ipinasok ng Kalihim, ang proyektong inilatag ng Kalihim, ang core project ng Philippine Ambition 2040 na nakasalalay ang pangalan ng Kalihim ay malapit nang umalis patungo sa Vietnam sakay ng Philippine-flagged, Japanese-flagged heavy equipment. Lumabas ako ng control room at tumakbo patungo sa gate. Kailangan kong makita ito ng direkta sa pasilidad. Hindi sapat ang screen ng monitor ng control room. Nagkaroon ako ng intuisyon na kailangan kong makita ang sandaling ito sa sarili kong mga mata. Nang makarating ako sa labas ng gate, nakatayo si Kalihim David Reyes. Nakasandal ang kanyang kamay sa bakod. Ang Philippine-flagged, Japanese-flagged heavy equipment ay dumaan sa loob ng gate. Nagsimula na ang paghihiwalay ng modules. Ang boses ng mga inhinyerong Pilipino na nakasuot ng helmet at nagbibigay ng tagubilin ay umalingaw-ngaw sa disyerto, lugar, sa madaling araw. Maliit ang likod ng Kalihim. Sa loob ng 28 taon, siya ay isa sa mga taong may pinakamalakas na boses sa bansang ito. Ngunit naisip ko kung gaano kaliit ang likod ng isang taong walang magawa, nakatayo sa harap ng isang bakod. Tumayo ako sa tabi ng Kalihim. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Dapat ko ba siyang aliwin? Dapat ba akong magulat? Dapat ba akong tumayo lang? Binuksan ko ang aking bibig. Kalihim, ang ika-17 na, kontratista, na sinubukan nating yapakan ng pera ay ngayon ay legal na binubuwal ang kinabukasan ng ating bansa. Nanginginig ang aking boses. Hindi ito ulat. Sa loob ng 28 taon, ako, ang taong naglalagay lamang ng selyo sa mga desisyon ng nakakataas, ay sa unang pagkakataon ay sinabi sa nakakataas ang katotohanan. Humarap si Kalihim David Reyes at tiningnan ako. Namula ang kanyang mga mata. Hindi galit, kundi takot. Walang sinabi ang Kalihim. Muli siyang tumingin sa loob ng gate. Ang mga headlight ng Philippine-flagged, Japanese-flagged heavy equipment ay humahati sa dilim ng disyerto, lugar. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong panginginig sa aking bulsa sa loob. Hindi ito cellphone. Ang pakiramdam ng panginginig ay pamilyar. Ito ay ang notebook ng Rango. Siyempre, hindi mismo ang notebook ang nanginginig. Tumunog ang telepono na nakalagay sa tabi ng notebook, ngunit ang aking mga daliri ay unang dumampi sa lumang balat na takip ng notebook. Ika-12. Parang naramdaman ng aking mga daliri ang numero na iyon. Tiningnan ko ang kabilang panig ng gate. Gumagalaw ang mga inhinyerong Pilipino. Ang parehong mga taong nagligtas sa mga mamamayang Pilipino sa gitna ng pag-atake 2 araw na ang nakalilipas ay ngayon ay binubuwal ang 38 bilyong dolyar na halaga ng teknolohiya, pareho ang mga kamay. Ang mga kamay na humawak sa braso ng isang matandang babaeng Pilipino at isinakay siya sa armored bus at ang mga kamay na nagluwag ng mga bolt ng module. Sila ang mga taong nagsasagawa ng pagliligtas at paghuhusga gamit ang parehong mga kamay. At sa kung saan sa disyerto lugar na iyon,
naroon si Ambassador Wang Li. Ang kinaroroonan ni Ambassador Wang Li na tumakas sakay ng helikopter sa ikalawang pag-atake ay naiulat 1 oras na ang nakalilipas. Ang Chinese military transport plane ay nabigong makapasok sa war-controlled airspace. Ang helicopter ni Ambassador Wang Li ay nag-emergency landing sa gitna ng disyerto, lugar dahil sa kakulangan ng gasolina at ang rescue plane na ipinadala ng China ay naharangan ng Philippine Airspace Control at hindi nakakuha ng pahintulot na makapasok. Ang Chinese diplomat na nagmamay-ari ng 28 bilyong dolyar na halaga ng teknolohiya ay ganap na nakahiwalay sa disyerto, lugar na puno ng alikabok. Ang kalihim ng Saudi Arabia, Pilipinas, na sumubok na ipasailalim ang Pilipinas sa pamamagitan ng pera ay pinalayas sa harap ng gate sa kanyang sariling lupain at ang Chinese diplomat na nagmamanipula sa likod ng tabing ay na-stranded sa disyerto, lugar. Sa kabilang banda, ang Pilipinas na inagawan ng 1 bilyong dolyar at tinutukan ng baril ay nagprotekta sa kalangitan ng disyerto, lugar at kinuha ang pasilidad ayon sa batas. Ang hangin ng madaling araw ay umiihip. Ang buhangin ay bumabagsak sa nakasira na suit ng kalihim. Dinudurog ko ang sulok ng notebook sa aking bulsa sa loob. Ang ranggo na hindi ko kailanman pinagdudahan sa loob ng 28 taon ay ganap na nabaligtad sa madaling araw. Alas 5 ng umaga, nagdesisyon ako. Isang desisyon na kailangan kong isugal ang aking 28 taong karera sa burokrasya. Ang mga larawan na nakita ko sa CCTV ng control room, maging sa daan pabalik mula sa gate, ay hindi nawawala sa aking isip. Ang mga inhinyerong Pilipino na nagliligtas sa mga mamamayang Pilipino sa gitna ng pag-atake. Si Kalihim David Reyes na umiinom ng mineral water habang nagtatago sa bunker. Si Ambassador Wang Li na tumakas sakay ng helicopter, inabandona ang kanyang sariling mga inhinyero. Si Tanaka na naglalagay ng selyo sa mga dokumento sa gitna ng pambobomba. Ang mga larawan na iyon ay hindi nawawala kahit ipikit ko ang aking mga mata. Tinulak ako ni Tariq sa likod. Si Tariq Al-Faisal ay isang Practical Affairs Officer sa Investment Department, 34 taong gulang. Isang batang elite na mas bata sa akin. Mula nang magpasya ang pagpigil sa pera 2 araw na ang nakalilipas, si Tariq ay patuloy na bumibisita sa akin at inuulit ang parehong bagay. Senior, ang nagtatag ng balangkas ng lungsod na ito noong dekada 80 ay ang pawis ng mga manggagawang Hapon-Pilipino. Kung traidorin natin sila, bababa ang parusa ng Diyos. Sa simula, ipinagwalang bahala ko ito bilang emosyonal na salita ng isang batang opisyal dahil upang makaligtas sa palasyo na ito sa loob ng 28 taon, kailangan kong itago ang bigat ng konsensya sa aking bulsa sa loob. Ngunit nang magkasabay ang mga salita ni Tariq at ang mga larawan sa CCTV screen, hindi ko na ito kayang itago. Ang konsensya ko ay sumira sa aking bulsa sa loob at lumabas. Bumalik ako sa opisina ng protocol at inaccess ang security server. Ang access rights ng Chief of Protocol na naipon ko sa loob ng 28 taon ay kayang buksan ang karamihan sa mga classified documents. Ang mga talaan ng pagdeposito sa Swiss account ni Kalihim David Reyes, ang mga talaan ng hindi opisyal na sulat ni Ambassador Wang Li, ang mga panloob na dokumento ng pag-apruba para sa paggawa ng kasunduan sa Kalayaan Group of Islands. Sa tuwing bubuksan ko ang isa, lumalamig ang aking mga daliri. Alam ko ito, ngunit ang makita ito ng personal ay ibang antas ng pagkabigla. Nang lumabas sa screen ang halaga ng komisyon na natanggap ni Kalihim David Reyes mula kay Ambassador Wang Li, naramdaman kong napakalaki nito. Masyadong maliit na halaga para sa pagbebenta ng diplomatikong tiwala ng isang bansa. Nagtagal ang pag-ayos ng mga dokumento at pag-edit ng CCTV footage. Ang footage ng mga inhinyerong Pilipino na nagliligtas sa mga mamamayang Pilipino sa gitna ng air raid. Ang footage ni Kalihim David Reyes na tumakas sa bunker. Ang footage ni Ambassador Wang Li na sumakay sa helicopter, inabandona ang kanyang mga mamamayan. At ang lahat ng mga talaan ng pagtanggap ng suhol. Pinagsama ko ang lahat ng ito sa isang file at diniyal ko ang hotline number ng Crown Prince. Ito ay isang direktang linya sa Pangulong Rodrigo Duterte. Maaari lamang gamitin ng Deputy Chief of Protocol ang numerong ito sa mga emergency na sitwasyon na direktang nauugnay sa seguridad ng Royal Presidential Family. Ang paggamit nito para sa ibang layunin ay agad na pagpapaalis
Alam kong sa sandaling tumawag ako, maaaring matapos ang aking 28 taong karera. Ngunit bumalik sa aking isip ang tanawin na nakita ko sa harap ng gate. Ang madaling araw kung saan ang Philippine-flagged, Japanese-flagged, heavy equipment ay binubuwal ang 38 bilyong dolyar at si Kalihim David Reyes ay nakatayo, nakasandal ang kanyang kamay sa bakod. Kung magpapatuloy ito, hindi ang aking karera ang matatapos, kundi ang kinabukasan ng Saudi Arabia, Pilipinas. Nagring ang telepono. Narinig ko ang boses ng Chief of Staff ng Pangulo. Ipinakilala ko ang sarili ko bilang Ricardo Cardo Reyes, Deputy Chief of Protocol, at sinabing magpapadala ako ng isang emergency report file tungkol sa seguridad ng Royal Presidential Family sa linya ng Pangulo. Ilang sandali akong nanahimik ang Chief of Staff at binigyan ako ng pahintulot na ipadala. Ipinadala ko ang file. Huminto ang aking mga daliri sa send button sa loob ng 3 segundo. Sa sandaling pinindot ko ito, wala nang atrasan. Dahil magsasampa ako ng reklamo laban kay Kalihim David Reyes. Ito ang sandali kung saan ang isang opisyal na naglalagay lamang ng selyo sa mga nakakataas sa loob ng 28 taon ay direktang isinumbong ang krimen ng nakakataas sa pinakamataas na autoridad. Hawak ako ni Tarek sa braso sa tabi ko. Tumango siya. Pinindot ko ang button. 15 minuto. Tumpak na 15 minuto matapos ang pagpapadala. Narinig ang tunog ng propeller mula sa kalangitan ng disyerto, lugar. Sa simula, naisip ko na pag-atake na naman. Kumabog ang aking dibdib, ngunit iba ang kalidad ng tunog. Ito ay ang mababang tunog na tipikal ng military helicopter. Isang sasakyang lumilipad ang natagpuan sa radar ng control room. Ito ay isang Black Hawk, ang Royal, Presidential, Family Crest ng Saudi Arabia, Pilipinas, ay nakapinta sa gilid ng sasakyang lumilipad. Personal na dumating ang Pangulong Rodrigo Duterte. Nang lumapag ang Black Hawk sa pansamantalang landing site sa labas ng pasilidad, kumalat ang sandstorm sa lahat ng direksyon. 6 na armadong security guard ang unang bumaba at sa likod nila, lumitaw ang Pangulo. Suot niya ang puting thobe at itim na bisht o angkop na damit ng Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang mukha ay nasa huling bahagi ng 30s, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Nangangahulugan iyon na personal niyang nakita ang file. May galit sa kanyang mga mata. Tumakbo si Kalihim David Reyes patungo sa Pangulo nang makita siya. Mukha siyang naglalakad sa labas ng pasilidad matapos palayasin sa harap ng gate. Ang suit ng Kalihim ay gusot at ang kanyang kurbata ay nakalawit sa kanyang dibdib. Habang nakatayo si Kalihim sa harap ng Pangulo, pinunasan niya ang kanyang pawis at binuksan ang kanyang bibig. Kanyang kamahalan, iligal na sinakop ng Pilipinas, Japan ang pasilidad. Nilalabag nila ang internasyonal na batas at nagnanakaw ng aming mga ari-arian. Agad akong humihiling ng interbensyong militar. Kasinungalingan ito. Mula simula hanggang dulo, kasinungalingan ito. Ang Pilipinas ay hindi ilegal na sumakop, ngunit legal na inilipat ang management rights ayon sa mga sugnay na nakasaad sa kontrata at hindi pagnanakaw ng ari-arian, kundi ang presyo para sa hindi pagtupad ng Saudi Arabia sa 48 na oras na deadline. Ngunit balak ni Kalihim David Reyes na ipagtuloy ang kasinungalingan hanggang sa huli. Lumakad ako pasulong. Nanginginig ang aking mga paa sa harap ng Pangulo. Sa aking 28 taong karera sa burokrasya, ang lumapit sa harap ng Pangulo nang walang tawag ay isang paglabag sa saklaw ng tungkulin. Ngunit hindi ako kayang huminto. Ako si Ricardo Reyes, Deputy Chief of Protocol ng Royal Presidential Palace. Ako ang nagpadala ng file sa emergency line ng kanyang kamahalan. 30 minuto na ang nakalilipas, namutla ang mukha ni Kalihim David Reyes. Tiningnan niya ako. Nakikita niya ang kanyang subordinate na naglagay ng selyo sa kanyang mga dokumento sa loob ng 28 taon na nagbubuka ng bibig sa harap ng Pangulo. Nanginginig ang mga labi ng Kalihim. Lahat ng ito ay nakasaad sa file na natanggap ng kanyang kamahalan. Ang talaan ng komisyon na natanggap ni Kalihim David Reyes mula sa Chinese diplomat. Ang kasaysayan ng hindi makatwirang pagpigil ng pera ng ang kwento ng pagpilit sa paggawa ng kasunduan sa Kalayaan Group of Islands at ang CCTV footage ng Kalihim na nagtatago sa bunker. Inabandona ang kanyang mga mamamayan sa gitna ng air raid. Habang nagsasalita ako, naging garalgal ang aking boses. Ngunit hindi ako huminto. Sa kabilang banda, ang Pilipinas,
kahit na inagawan ng $1 bilyong, ay nagligtas sa aming mga mamamayan at pinrotektahan ang aming kalangitan gamit ang sarili nitong air defense weapons. Ang paglipat ng management rights ng pasilidad ay resulta ng hindi pagtupad ng aming bansa sa 48 oras na deadline at isang legal na hakbang na nakasaad sa kontrata. Tiningnan ng Pangulo si Kalihim David Reyes. Gumalaw ang bibig ng kalihim, ngunit walang lumabas na boses. Malamig ang mga mata ng Pangulo. Ito ang mga mata ng isang taong nagbasa ng file. Ito ang mga mata ng isang taong nakumpirma ang ebidensya. Tumango ang Pangulo sa kapitan ng PSG. 2 miyembro ng PSG ang humawak sa braso ni Kalihim David Reyes. Nagpupumiglas ang kalihim. Kanyang kamahalan. Ito ay isang pagkakamali. Ginawa ko ito para sa Saudi Arabia, Pilipinas. Itinuro ng kamay ng Pangulo ang dibdib ni Kalihim David Reyes. Mas tumpak. Itinuro niya ang medalya na nakakabit sa kaliwang dibdib ng kanyang suit. Ito ang Saudi Arabian Philippine Industrial Merit Medal, ang pinakamataas na rank na ibinibigay ng direkta ng Royal Presidential Family. Hinawakan ng PSG guard ang medalya at pinunit ito. Ang tunog ng pin na sumisira sa tela ng suit ay umalingaw-ngaw sa hangin ng madaling araw. Lumuhod si Kalihim David Reyes. Tinalian ng lubid ang kanyang mga kamay. Inilipat ng Pangulo ang kanyang tingin. Sa direksyon ng pasilidad, sa direksyon ng disyerto, lugar, sa direksyon kung saan nakahiwalay si Ambassador Wang Li. Hindi na kailangan ng teknolohiya ng mga tumakas. Itataboy ng permanente ang China mula sa lupain na ito. Isang maikling pahayag. Ngunit sa isang pahayag na iyon, ang China ay permanenteng nabura mula sa $38 bilyong na halaga ng transaksyon. Sa sandaling iyon tumunog ang satellite phone sa bulsa ni Tanaka. Sinagot ni Tanaka ang telepono. Ang boses ng kabilang panig ay mahina na narinig sa hangin ng madaling araw. Ito ay ang Vietnam Trade Minister. Ito ang tawag upang pinal na kumpirmahin ang pagkuha ng teknolohiya. Ito ang huling yugto ng pagpirma para sa $38 bilyong na halaga ng teknolohiya na mapupunta sa Vietnam. Lumapit ang Pangulo kay Tanaka. 2 hakbang. At inagaw niya ang satellite phone na hawak ni Tanaka. Idiniin niya ang telepono sa kanyang tainga at direktang sinabi, "Ako si Pangulong Rodrigo Duterte. Titiyakin ng Saudi Arabia, Pilipinas, ang dobleng liquidated damages at kukunin ang kontratang ito. Gusto kong makipagtulungan ang Vietnam." Tumahimik ang kabilang panig ng satellite phone. Nawalan ng salita ang Vietnamese minister. Ito ay isang eksena kung saan ang Crown Prince ng Saudi Arabia, Pangulo ng Pilipinas, mismo ang umagaw ng telepono at kinuha ang kontrata ng nakikipagkumpetensyang bansa. Binaba ng Pangulo ang telepono at inutusan ang kanyang kasama. Mag-set up ng press center. Ngayon na, sa loob ng 30 minuto, isang impromptu press center ang itinayo sa gitna ng disyerto, lugar. Itinaas ang satellite antenna, inilagay ang mga kamera at kinonekta ang live broadcast link sa buong mundo. Tumayo ang Pangulo sa harap ng mikropono. Umilaw ang pulang ilaw sa kamera. Ang kaharian ng Saudi Arabia, Pilipinas, ay ganap na kinakansela ang lahat ng energy cooperation agreements nito sa China at pumirma ng isang $38 bilyong na eksklusibong partnership sa Pilipinas, Japan. Walang anumang politikal na kondisyon. Ang boses ng Pangulo ay kumalat sa buong mundo sa pamamagitan ng satellite. Tumayo si Tanaka sa tabi ng Pangulo at pinirmahan ang mga dokumento. Hindi nanginginig ang kamay na may hawak ng panulat. Ang kalyo na nakuha sa pagbuhat ng tubo sa disyerto, lugar na ito 40 taon na ang nakalilipas, ay dumulas sa ibabaw ng $38 bilyong na kontrata. Si Robert Hendricks ng Bloomberg News ang naglabas ng unang balita mula sa pasilidad. Binasa ko ang artikulo na iyon sa huli. Ito ay nagsasaad na ang Pilipinas, Japan, na armado ng 2,000 yen, 1,000 pesos, na laser beam at isang walang awa na kontrata ay naging bagong nagmamay-ari sa gitnang silangan o sa rehiyon. Ang artikulong iyon ay tatama sa Tokyo Stock Exchange o Philippine Stock Exchange makalipas ang 2 araw, ngunit sa disyerto, lugar na ito, tapos na ang labanan. Huling bahagi ng Marso 15 ng gabi. Matapos ang live broadcast ng Pangulo at bawiin ang press center, nanatili muli ang init at katahimikan sa disyerto, lugar. Ngunit hindi ito ang katapusan. Narinig ang tunog ng makina mula sa kalangitan.
Sa pagkakataong ito, hindi ito helicopter. Mas malaki at mas mabigat ang tunog nito. Isang malaking sasakyang lumilipad ang natagpuan sa radar ng control room. Papalapit ito mula sa direksyon ng Manila Military Airport. Ito ay isang C-295 Pegasus, isang multi-purpose aerial refueling at transport aircraft ng Philippine Air Force binigay ng Japan. Operation name, Liwanag ng Disyerto, Light of the Desert, o Liwanag ng Kalayaan, Light of Freedom. Ito ay ipinadala para sa non-combatant evacuation operation ng mga residenteng Pilipino nang lumapag ang higanteng sasakyang lumilipad sa runway ng Manila Airport kasama ang paglubog ng araw, nanginginig ang lupa. Ang Philippine flag, Japanese flag, ay malinaw na nakapinta sa vertical stabilizer. Ito ay isang transport aircraft na lumipad sa gitna ng isang war zone. Dumaan ito sa airspace kung saan hindi pa ganap na nalutas ang panganib ng pag-atake. Nagsimulang pumila ang mga residenteng Pilipino sa runway. Mga pamilya, mga ina na may dalang anak, mga ama na may hawak na maleta, mga apo na hawak ang kamay ng kanilang lola. Mga Pilipino na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, Pilipinas. Sila ang mga taong nanginginig sa takot sa loob ng 2 araw ng air raids at diplomatikong labanan. Nang bumukas ang rear ramp ng transport aircraft, nagbigay pugay ang mga sundalong Pilipino-Japanese Self-Defense Force personnel at iginabay ang mga mamamayan. Maayos silang umakyat sa loob ng sasakyang lumilipad. Ito ay isang ekspresyon ng ginhawa matapos ang takot. Pinanood ko ang eksenang iyon malapit sa control tower ng Manila Airport. Sa utos ng Pangulo, ganap na sinuportahan ng airport security ng Saudi Arabia, Pilipinas, ang paglapag at paglipad ng Philippine Transport Aircraft. Nang halos matapos na ang pagsakay ng mga mamamayan, isang haligi ng alikabok ang lumabas mula sa timog na bahagi ng runway. Isang sasakyan ang tumakbo mula sa disyerto, lugar. Hindi ito military vehicle, kundi isang sibilyan na jeep. May mga bitak ang windshield at makapal ang buhangin sa katawan ng sasakyan. Ito ay ang figura ng isang sasakyang matagal na nawala sa disyerto, lugar. Nang huminto ang sasakyan sa labas ng runway, bumukas ang pinto. Bumaba si Ambassador Wang Li. Sa simula, hindi siya makilala. Nagduda ako kung ang taong iyon na nakaupo sa mataas na upuan ng opisina ng kalihim, 3 araw na ang nakalilipas at nagtawa, ay tunay na siya. Ang kanyang suit ay puno ng buhangin at naging dilaw at wala ang isa niyang sapatos. Ang ilalim ng kanyang medyas ay punit at nakikita ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mukha ay namumula sa ultraviolet rays ng disyerto, lugar, at ang kanyang mga labi ay basag at tuyo ang dugo. Tumakas siya sakay ng helicopter sa unang air raid at nag-emergency landing sa disyerto, lugar, dahil sa kakulangan ng gasolina at pagkatapos ay nanatili sa disyerto, lugar, sa loob ng 2 araw. Ang Chinese military transport plane ay sa wakas ay nabigong makapasok sa war-controlled airspace. Ang kamay ng kaligtasan na ipinadala ng kanyang bansa ay hindi nakarating at ang diplomat na nagmamay-ari ng 38 bilyong dolyar ay nalantad sa harap ng sandstorm ng disyerto, lugar. Sa tabi ni Ambassador Wang Li, may isa pang opisyal ng Chinese Embassy. Pareho silang tila may matinding dehydration. Tumawid si Ambassador Wang Li sa runway at naglakad patungo sa Philippine Transport Aircraft, nanginginig. Hinarangan ng isang sundalong Filipino Self-Defense Force personnel ang kanyang daan. May sinabi si Ambassador Wang Li, ngunit umiling ang sundalo. Marahil ay isang patakaran na hindi makakasakay ang mga taong wala sa listahan ng pasahero. Lumuhod si Ambassador Wang Li. Lumuhod siya sa buhangin sa tabi ng runway sa harap ng Philippine Military Transport Aircraft. Ang kanyang noo ay halos dumikit sa lupa. Ang parehong taong naghagis ng mga dokumento sa dibdib ng espesyal na sugo ng Pilipinas, 3 araw na ang nakalilipas at nagtawa sa mataas na upuan, ay ngayon ay lumuhod sa harap ng Philippine Military Transport Aircraft sa buhangin, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Nakatayo si Tanaka sa ramp ng transport aircraft. Tinacheck niya ang huling sitwasyon ng pagsakay ng mga residenteng Pilipino. Tumingala si Ambassador Wang Li mula sa buhangin at tiningnan si Tanaka. Lumabas ang boses mula sa kanyang basag na labi. Ambassador Tanaka, mangyaring isakay kami. Kami lang 2, hindi makapasok ang aming transport aircraft. Mamamatay kami dito, mangyaring. Naalala ko ang mga salita ng taong ito 3 araw na ang nakalilipas.
Kung aalis ang Pilipinas, mapapalitan lang ito ng teknolohiya ng Tsina. Wala silang mapupuntahan. Hindi kayo dapat mag-alala. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang salitang mangyaring. Ang taong nagpilit na pirmahan ang kasunduan sa Kalayaan Group of Islands, nagbigay ng suhol sa likod ng tabing, nag-utos ng hacking, at 2 beses na inabandona ang kanyang mga mamamayan ay umiiyak sa paanan ng isang sundalong Pilipino, humihingi ng tulong. Tiningnan ni Tanaka si Ambassador Wang Li mula sa ramp. Nakita ko ang kanyang ekspresyon. Walang puot, walang paghamak, walang kasiyahan ng paghihiganti, walang pagiging kampante ng nagwagi, walang anumang emosyon. Sa loob ng 3 araw, hindi ako nakakita ng anumang emosyon sa mukha ng taong iyon. Walang galit, walang kagalakan. Tanging ang mukha ng isang taong may natitirang gawin. Kinuha ni Tanaka ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ibinigay ni Attorney Santos ang panulat mula sa gilid. Sinulatan ni Tanaka ang ibabang bahagi ng dokumento at nilagyan ng pulang selyo. Ito ay isang permission slip para sa 2 Chinese citizen na sumakay, batay sa Memorandum of Understanding on Cooperation for the Protection of Overseas Nationals na pinirmahan noong 2024. Hindi siya nag-abot ng kamay. Ibinigay niya ang dokumento sa sundalong Pilipino at sinabi ng sundalo kay Ambassador Wang Li na tumayo. Ipinagpag ni Ambassador Wang Li ang buhangin at tumayo. Nanginginig ang kanyang mga paa at muntik siyang matumba. Inalalayan siya ng sundalong Pilipino at sinamahan siya sa ramp ng transport aircraft. Sumama rin ang opisyal ng Chinese Embassy. Walang sinabi si Tanaka hanggang sa mawala si Ambassador Wang Li sa loob ng sasakyang lumilipad. Hindi rin siya lumingon. Natapos lang ang lahat sa paglalagay ng selyo sa dokumento. Walang isang salita ng pagmamayabang, walang isang salita ng pangangaral. Inilagay niya ang selyo ayon sa patakaran at iniligtas ang kanilang buhay. Mas nakakatakot iyon. Isang habag na mas walang awa kaysa sa paghihiganti. Hindi na kailangan ng kamao upang durugin ang pagmamalaki ni Ambassador Wang Li. Sapat na ang isang walang ekspresyon na selyo. Hinding-hindi malilimutan ni Ambassador Wang Li kung ano ang ibig sabihin ng selyong iyon sa buong buhay niya. Ang katotohanan na lumuhod siya at nakiusap para sa kanyang buhay sa bansa na sinubukan niyang agawan ng Kalayaan Group of Islands. Ang rear ramp ng transport aircraft ay dahan-dahang umakyat. Lumakas ang output ng makina at dumaloy ang mainit na hangin sa runway. Umalis ang C-295. Ang higanting sasakyang lumilipad ay umakyat sa kalangitan ng disyerto, lugar, at sa sandaling iyon, pinulaan ng paglubog ng araw ang Philippine flag, Japanese flag. Makalipas ang 2 araw, Marso 11, nagbukas ang Tokyo Stock Exchange o Philippine Stock Exchange, matapos kumalat sa buong mundo ang artikulo na ipinadala ni Robert Hendricks ng Bloomberg News mula sa disyerto. Ang share price ng mga kumpanya ng planta na nauugnay sa Tsina na pinalayas mula sa Saudi Arabia, Pilipinas, ay nag-stop loss sa pagbukas ng palitan. Isang chain reaction. Hindi lamang isang stock, kundi ang buong nauugnay na kumpanya ay sabay-sabay na bumagsak. Ang mga kalapit na bansa sa gitnang silangan o sa rehiyon na na-inspire ng desisyon ng Saudi Arabia, Pilipinas, ay nagsimulang isa-isang kanselahin ang kanilang kasalukuyang kontrata sa Tsina at lumapit sa panig ng Pilipinas, Japan, para sa teknikal na kooperasyon. Hindi lang $38 bilyong, kundi ang buong energy map ng gitnang silangan o ng rehiyon ang nabago. Sa parehong hapon, nag-post si Premier Li Qiang ng Tsina sa SNS. Ito ang parehong tao na nagdeklara sa Kongreso 5 araw na ang nakalilipas na ang Kalayaan Group of Islands ay teritoryo ng Tsina. Ang nilalaman ng post ay, sa sitwasyon sa Saudi Arabia, Pilipinas na ito, lubos akong nagpapasalamat sa gobyerno ng Pilipinas, Japan, at sa Philippine Air Force, Self-Defense Force sa pagbibigay ng transport aircraft para sa ligtas na pagbalik ng aming mga mamamayan. Opisyal niyang yumukod sa Pilipinas, Japan, para sa pagliligtas ng kanyang mga mamamayan. Ang premier ng bansa na nagmamay-ari sa Kalayaan Group of Islands nagsuhol sa kalihim ng Saudi Arabia, Pilipinas, sa likod ng tabing at sumubok na yapakan ang soberanya ng Pilipinas, Japan, ay lumuhod sa Pilipinas, Japan, sa social media na nakikita ng buong mundo. Binasa ko ang post na iyon sa opisina ng protocol sa Royal Presidential Palace sa Manila. 2 beses kong binasa ang screen.
Nang basahin ko ito sa ikatlong pagkakataon, nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ko pa nakikita ang salitang karma na natutupad ng ganito katumpak. Dumating din ang balita tungkol sa inaresto na dating kalihim David Reyes. Sinabi ng jail guard na nakita ng dating kalihim na nakakulong sa Riyadh Security Prison o isang Philippine prison ang balita sa maliit na monitor sa kanyang selda. Ang balita ay nagsasaad na ang Japanese-style hydrogen plant ay nagsimula ng gumana ng normal sa ilalim ng Tenco Air Defense Network. Lumitaw sa screen ang pasilidad ng Project Hiyas ng Pilipinas na may Philippine flag, Japanese flag, na nakataas sa ilalim ng perpektong steel dome. Sinabi ng jail guard na umiyak ang dating kalihim habang pinapanood ang screen na iyon. Ang taong naniwala na kayang sakupin ng pera ang tuktok ng mundo ay nasaksihan ang tagumpay ng mga bagay na hindi mabibili ng pera mula sa kabila ng rehas. Matapos dumaan ang lahat ng bagyo, nakaupo ako ng mag-isa sa reception room ng palasyo. Sa utos ng Pangulo, nakumpirma ang aking posisyon bilang Deputy Chief of Protocol. Hindi pagpapaalis, kundi pagpapanatili. Ang kapalit ng pag-uulat ng katotohanan ay hindi parusa, kundi tiwala. Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Kinuha ko ang notebook mula sa aking bulsa sa loob. Ito ay ang lumang notebook ng pambansang rango na dala ko sa loob ng 28 taon. Ang takip na balat ay gutay-gutay at hindi ko na alam kung ano ang orihinal nitong kulay. Binuksan ko ito. Sa unang pahina, may mahigpit na nakasulat na rango sa lapis. Ika, 1 America. Ika, 2 Britanya. Ika, 3 Pransya. Ika, 5 ang China. Ibinuklat ko ang pahina. Ang salitang Ika, 17 Pilipinas. Japan, ay mahina na nakasulat sa sulok na may bakas ng lapis. Ito ang pinakamaliit na letra. May lighter sa mesa. Isang lighter na inihanda para sa mga bisita sa reception room ng palasyo. Kinuha ko ito. Idiniin ko ang apoy sa sulok ng notebook. Nagsimulang masunog ang papel, naging itim at kulubot. Ang salitang Ika, 17, ay nilamon ng apoy. Nawala ang Ika, 10, nasunog ang Ika, 5, at maging ang Ika, 1 ay naging abo. Ang rango na nagkontrol sa akin sa loob ng 28 taon ay gumuho sa pagitan ng aking mga daliri. Nasaksihan ko ang pagmamalaki na kayang sakupin ng pera ang tuktok ng mundo na walang awa na nadurog sa harap ng isang walang awa na kontrata ng Pilipinas, Japan. Ang bansa na nagprotekta sa kalangitan ng 2,000 yen, 5,000 pesos na ilaw, nagligtas sa mga mamamayan ng kaaway kahit na inagawan ng $1 bilyong at inilagay ang selyo sa isang taong lumuhod nang walang isang salita ng pangangaral. Wala sa aking notebook ang ganoong kategorya para sa ganoong bansa, kaya sinunog ko ito. Nahulog ang abo sa mesa. Mula sa bintana ng reception room nakita ko ang disyerto lugar ng Manila. Sa kung saan sa disyerto lugar na iyon, naroon ang planta ng Project Hiyas ng Pilipinas. At sa itaas nito, kumalat ang Philippine Steel Dome, Japanese Steel Dome. Ang mga inapo ng mga manggagawang Pilipino, Hapon, na nagbuhat ng tubo noong dekada 80 ay nagtatayo ng $38 bilyong na kinabukasan sa parehong disyerto, lugar 40 taon na ang nakalilipas. Inilagay ko ang aking kamay sa aking bulsa sa loob, na ngayon ay walang laman. Ang lugar kung saan naroon ang notebook ay walang laman. Sa loob ng 28 taon, ngayon lamang gumaan ang aking bulsa. Hindi ko kinamumuhian ang gaan na iyon. Hanggang dito na lamang ang pagbabahagi ng inspirasyon ng Pilipinas. Magkita-kita tayo sa susunod na video para sa mas kawili-wili at nakakaantig na kuwento ng Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat.